Wala nang ibang kabuluhan yung buhay natin, kundi sumunod at matakot sa Diyos. Ano sabi dito sa 12:13 ng Ecclesiastes? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Wala nang ibang saysay buhay kundi maglingkod at sumunod sa Diyos. Gumawa ng mabuti habang nabubuhay. 3:12 ng Ecclesiastes pa rin. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Yun yung tao na ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, paano nag-iiksi sa buhay ng bawat isa sa atin? Yung buhay natin ngayon, yan ang isang ebidensya, napakalaking ebidensya. Kaya tayo nabubuhay. Yan yung kapangyarihan ng Diyos na nag-i-exist hanggang sa panahon natin ngayon. Muli po, salamat po sa inyong pakikinig. At nawa ay nagkaroon tayo ng kunting kaalaman patungkol dito sa yung God na sinasamba natin ay tunay. Na hindi lang siya katang-isip na isinulat sa Biblia. Although yung Biblia ay, nasabi nila, ginawa lang ako ng tao. Pero ayon sa archaeologists, hanggang ngayon ay nangangarap sila ng impormasyon na nakakakuha sila ng mga tapyas o mga parts ng Biblia na totoong nag-i-exist yung Biblia doon pa. And then yung sa history, merong Jesucristo na pinako si Pilato. Nasa history po yun, hindi po mapapasinungaligin yun. Kaya ang Biblia po ay totoo, ang Diyos ay totoo, kailangan natin sumampalataya sa Kanya upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Muli, salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. Salamat po sa turo at aral na ibinahagi ng ating mga aral sa umagang ito, na kung saan ay ipinaparating sa bawat isa sa atin na kung paano natin dapat paniwalaan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayon po ay dumako tayo sa pinakasentro ng ating gawain. Tumawid po tayo sa hymn ng Biblia. Jesus bear the cross alone. Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free? No. Cross
gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pag-inumisalo. Magbabasa nila ang talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Ano ito pong sinasabi? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay lumagpot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaala-ala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magkisinog sa pag-aala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay nihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kung sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao at ng sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya pinigilala ang katawan ng Panginoon. Ito po ang lahat para sa pagdalang. Tayo po ibubot, uminang pasensya ng Panginoon. Diyos naman ang mga pangalihan sa lahat, kami po ay lubos at napasalamat sa pagkakataon na ibigay niyo po sa amin ang oras nito upang alalahanin namin ang katakilaan ng mga anak sa Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hapon yung mga lingkod, ang kitas na ubas na sumisugulo kasi sa aming dugo, at tinapay ng ligadura na sumisugulo naman sa aming katawan. Panginoon, dalangin namin na masusan niyo po ang mga bagay nito at ang bawat isa po sa amin natatanggap. Naway pagkaroon niyo po sa amin ang kapatawaran sa mga pagkakasala na namin nagagawa. At hindi ay mas palakasin na aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at dalangin sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus ang tagapagligtas. Dahon po tayo para sa pag-ambagan. Muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya inutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Linggo, ang bawat isa sa inyo magtungkol na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa upang huwag na gumawa ng mga bagay sa pagpalento. Bukin po natin ating mga binaryo sa page 68. Dawitin po natin ang una ika-apat na stanza naman. When up like billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When up like billows you are tempest tossed. When you are discouraged thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord name them one.